Maayong gabi na usab kanatong tanan mga kaigsuonan. Welcome na pod sa ato ang Powerhouse meeting. This is an ongoing training, no? Padayon na to nga training para ang tanan mahimong mapuslanon sa gingharian sa Ginoo. So, salamat kaayo sa inyong padayon nga pag-uban kanato. Nining ato ang equipping. Nya akong makanunayon gyud nga pag-ampo nga sangkapan gyud tag tanan sa Ginoo. Hallelujah. Busa sa mga pastors, mga leaders, mga simbalay leaders, no? Atong primary leaders, uban pang mga kasimbahanan nga nagasunod dining ato ang broadcast. Salamat kay sa inyong kinabuhi, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. So welcome sa atong Powerhouse meeting karong gabi. Tonight I will be sharing to you about accomplishing the vision effectively, no? Kon kadtong nangaging semana, naisgutan nato nganong daghang mga leaders pakyas sa pagbuhat sa pananahon kay gihatag sa Ginoo. Karong gabi ato na sa hisgutan unsaon nato paghimo ang pananahon sa Ginoo effectively. Amen. So mag-ampo ta para sa pagsugod niini. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear God, that until today you had been so gracious to us. You never stop doing good to us, dear God. Mo na nga niya kami karon padayon kami sa among pagpamalandong sa imong pagkamaayo. Na malandong kami sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Na malandong kami sa imong tumong o mga direksyon sa among kinabuhi. Aron dili makawang ang among panahon, Ginoo. Padayon kami makusganon o madasigon nga mag-aabante sa imong buluhaton. Busa, tudloy kami karong gabi ginitabangin kami pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo aron mas mapuno kami sa imong gahom o sa kaalam aron mahimo kaming epektibo pa labi na sa pagbuhat niini nga pananahon. Salamat Lord God nga imong panalinginan ang tanan nga nagasunod karon niini nga broadcast. Kinahanglan pag-ampo in Jesus name. Amen and amen. So, welcome once again. Hallelujah. So, accomplishing the vision effectively. Matthew 28 verse 19. Mao ning atong gibasihan sa pananahon nga atong ginasubay karon, no? Ingon ang verse 19 sa Matthew 28. Therefore, go and make disciples of all nations. No? It is the Lord Jesus Christ talking in this part of the scripture. So, Ginoo nag-ingon siya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Verse 20, teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. This is the word of the Lord. So makita na to din nga, it is the Lord Jesus Christ telling us to go and make disciples. No? So this is the vision that we receive from the Lord. Kung doon na may misyon, kung doon na may tahas, kung doon na may pinaka-importanting buluhaton, no, nga atong buhaton, hangtod mo balik ang Ginoo, and that is to make disciples. No? Of course, wala man tayo mahimong disciple kung wala tayo kabigon. Mao na nga, to completely accomplish the vision, we need to win the lost and make them disciples. Ha? Hallelujah. So, mo na ang ato ang pananaon nga ato ginabuhat. Nang pangutana, how to accomplish this vision effectively? Kung saan na to pagbuhat ang pagkabig og kalag o paghimo kanilang tinunan. Unsa na to paghimo kini nga epektibo kayod, no? So doon ay tulo ka butang gusto na ko i-share karong gabi, and I believe this is very important for every one of us to really understand deep in our spirit. That's why I encourage you to listen good, no? Take your dapat na kay ballpen, na kay papel para imong masulat, no? Ang mga importanteng idea nga atong isgutan karong gabi. So, tulo ka butang para mahimo nato kini nga pananahon effectively. First of all, number one, as a church,
as a church, as a body of Christ, there must be a clearly defined goal. Mao nang una, no? Dili lang ikaw ra isa, dili lang ako ra isa, kundi as a church, no? Tibok simbahan, no? Tanang membro sa simbahan, tanang leaders, no? Tanang disciples, tanang members sa church. There must be a clearly defined goal as a church, no? 2 Peter chapter 3 verse 17. Diri makita nato, no? Ingon siya sa verse 17. You already know these things, dear friends. So, be on guard. Then you will not be carried away by the errors of these wicked people and lose your secure footing. So, ang gusto ni God, no, nga dili ta malingla, dili ta mahisalaag, no? Hallelujah. Mo nang magbantay ta kanunay, yun niya, no? Aron dili ta madala ba niining mga sayop, no? Mga sayop nga panlantaw sa ubang mga dautan nga mga tao, no? Kundili makabatuntag kasiguruhan, no, sa atong pagbarog. Unya ingon siya sa verse 18, rather you must grow. So kita tamingon, you must grow. Mo nang ingon dinhi, verse 18, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Amen. Natanaw ang verse 18. Siya, rather, you must grow. Now, what does this mean? As a church, we need to understand nga kini ang klaro kaayo nga goal nga gusto sa Ginoo atong madakpan isip simbahan, no? So, the Bible in this part of the scripture has already defined what would our church goal be. Growth. Nakita na to? Tanawa ang verse 18. Siya, rather, you must grow. So kung doon na may klaro nga goal nga gitudlo sa Ginoo kanato, pinaagi ani nga mga bersikulo nga isip simbahan, our goal should be growth. Pag mayroon ta growth, it is an increase in every disciple's maturity. Mana siyang growth, no? Gusto ni Lord nga mo hamtong ang matag usa ka disipulo. No? Doon ay spiritual growth. Hallelujah. Paminaw pagayo. One of the greatest problem in so many churches today is immaturity. Usa na sa dako nga problema nga ginasagubang sa daghang kasimbahanan karon, immaturity, no? That's why if there is any something that any pastor or leader must do as a goal is to equip every member to become a mature disciple of the Lord Jesus Christ. Why? Because a mature disciple is a true disciple. So, usa sa pinakadako nga problema nga ginasagubang, ginaatubang sa daghang kasimbahanan karon is immaturity. Kanang wala paglambo ba? Kanang wala paghamtong sa espirituhanong kapasidad sa usa ka Kristiyano. Mo na nga daghang kasimbahanan kini ang dako kayong problema. Nga wala gahamtong ang mga miyembro. Mo na nga, kung dunay usa ka butanga, dapat himuong tumong sa usa ka pastor o usa ka leader sa usa ka simbahan is to equip every member para mahimo silang mature disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya lagi, atong gituuhan that a mature disciple is a true disciple. No? Ang tinuod nga disipulo katong nagahamtong. Amen. No? Manang paminaw pagayo ani. A true disciple, pag maginguntag true disciple, it is not someone who always attend church Sunday service or any program or activities of the church, who sing songs, dances, give tithes and offering. No, it's not.
but someone who is growing in the image of God. We call it Christ-likeness. So ang tinuod nga disipulo di ay, dili itong tao nga balik-balik sa simbahan matag Domingo. Gaapil sa mga activity, gaapil sa mga programa sa simbahan, gapakpak, gasayaw, gahatag offering, gahatag og tithe. Dili na mao ang tinuod nga disciple. Well, ginahimo na to na. Pero dili na mao ang tinuod nga disciple. Kadtong balik-balik sa simbahan, kahimo ani mga butanga, kun dili kadtong mga tao nga nagatubo diha sa Ginoo. Okay. Bisan kinsa actually, makahimo man sa paghatag og offering. Bisan kinsa makapakpak man. Labi na gwapo ang banda, gwapo ang sound system, ay makapakpak gyud ka, madala man kas kinantahay. Makakanta ka, labi naay LED wall, na ay LCD, na ay mga kopya diha nga makita nimo. Tantong balik-balik, makasubay-subay ka sa tono, bisag di ka kamao, ngadto-ngadto makamaura ka, makapilapil kag kanta. No? Bisan kinsa pwede mo apelo activity, bisan kinsa pwede makasayaw, bisan kinsa pwede makahatag offering. No? Pero dili na mo ilhanan sa tinuod nga disciple. Ang tinuod nga disciple kadtong nagatubo diha sa Ginoo. No? Ang tawag nato ani Christ-likeness, no? Mao na siya ang gitan-aw nato nga ilhanan sa tinuod nga disipulo. When we talk about Christ-likeness, it is not about how many years you are being a Christian, but it is about how devoted you are in following and obeying the Lord Jesus Christ in your life. So kung magisgutag Christ-likeness, kanang gatubo ta diya sa Ginoo, dili na tong gidugayon na nato nga gabalik-balik sa simbahan. Kundili kung unsa ta kadibutado, kung unsa ta kamatinud-anon sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Kay naay Kristiyano, dugay na sa simbahan, pero wala nagasunod. Dugay na sa simbahan, pero wala nagatuman sa atong Ginoo. Mao lagi nga, anybody can come to church. Anybody can sing songs. Anybody can dance. Anybody can give. Pero ang tinuod nga disipulo, kadtong nagahamtong diha sa Ginoo. Pag may tag nagahamtong, dili na mahitungod sa gidugayon niya nga balik-balik sa simbahan, kundi kung unsa siya kamatinud-anon nga nagasunod ug nagatuman sa kasuguan sa Ginoo. Nakuha na ta? Mao na siya ang ginaingon nato nga Christ-likeness. Pag ang usa ka disipulo gatubo siya, no, gahamtong siya diha sa Ginoo, dibutado siya, kumitado siya, matinud-anon siya nga nagasunod sa kasuguan sa Ginoo. Ikaduhang ilanan sa tinuod nga disipulo is someone who has a multiplying ministry. So, ikaduhang ilanan sa tinuod nga disipulo, kanang naa siya'y multiplying ministry. Buti pasabot ba that a true disciple is discipling disciples. Ang tinuod nga disipulo, dili tong nagahamtong lang diha sa Ginoo, kundi kadtong nagahimo og disipulo. Mo na ilanan nato sa tinuod nga disciple. That's why in the vision, our understanding is this, that a true disciple is a person who is growing in the Lord and has disciples. Manang atong ginatuhan. Diri sa vision, ang atong ginapanlantaw nga tinuod nga disipulo, kadtong gahamtong diha sa Ginoo, unya naa siya'y mga disciples. Hallelujah. Naay mga tao ba nga iyang ginaalagaan, iyang ginatabangan para pod mabalik ang ilang dalan diha sa Ginoo. Ang tawag nato ana disciples. So dinhi makita nato nga ang tinuod nga ilhanan sa tinuod nga disipulo kadtong nagahamtong siya diha sa Ginoo, unya nagapamunga siya og bag-ong mga disipulo. Mao na nga atong ginalantaw. That's why
we always emphasize that the real proof of growing in the Lord is having disciples in the Lord. Muna diri sa vision, ang atong gina-emphasize nga idea mao ni siya nga ang tinuod nga ilhanan sa usa ka tawo nga nagatubo diha sa Ginoo kay naa siya'y mga disipulo diha sa Ginoo. Nakuha na to? So the real proof that a person is growing in the Lord is he has disciples in the Lord. Muna usahay, dili ta maka-agree, no? Dili ta makauyon ang ginasulti sa uban ba nga, okay lang brad, bahala gamay lang ta. Ang importante hamtong ta. Kadungog ba nga na namo kay madunggan nga ginasulti na sa ubang mga leaders, no? Yun lang nga, bahala gamay ra ta brad. Ang importante, pagdayon ta. Bahala gamay ra ta, brad. Ang importante, hamtong ta. Diya sa Ginoo. Ano bitaw? Munang kasagaran giniingon. Pero, mao niyang tinuod, paminaw pag-ayo. The truth is, the reason why many churches are not growing in number because Christians are not growing in the Lord. Mao na siyang tinuod. Muna ka na maingon bitaw nga, sagdi lang brad, bahala gamay ra ta, basta ang importante, mga mature ta. Dili kayo ko kasimpatiyaan ng ideya. Kay para nako, mao ni ang tinuod. The reason why many churches are not growing in numbers because Christians in the church is not growing in the Lord. Nganong wala gadaghan ang membro sa simbahan, kaya ang mga membro wala gahamtong diha sa Ginoo. Mo na siya tinuod. Kay kung ang membro mahimo siyang tinuod nga disipulo, muhamtong siya diha sa Ginoo, mamunga siya. Mamunga siya. Amen? Amen? Muna ginagamit atong mga example. Para kung anang tanom, pag bata pa ang tanom, dili gina si mamunga kay bata pa man. Pero kung muhamtong ang tanom, pananglit punuan sa mangga. Pag ang mangga, 1 meter pa na siya ang iyang tubo, adi pa ka makaasa na mamunga. Gawas kung ginagamit ang advanced ka technology karon kanang ginagraph bitaw siya. Dali na kay na sila mamunga. Pero ang normal nga mangga, kung inani pa lang siya kataas gikan sa yuta, di gina siya kapamunga. Gawas kung mahimo na siyang kahoy. Makita na itong hamtong na siya. Ang iyang mga dahon, crispy na, crack na, meaning mature na. Ang punuan, ang iyang mga dahon mature na. Ay, pagligid ana og mga adlaw, mamulak hangtod mamunga ng kahoya. Muna nga, we come into conclusion nga pag ang kahoy gani hamtong siya, automatic gid nang mamunga siya. Gawas kung masakiton ang kahoy. Ana raman na siya. Pag ang kahoy doon ay sakit, di na siya kapamunga. Kung mamunga man siya, piyasot. Nagitawag tayo kanang mga dili fully developed ba? Ana bitaw? Ana. So normally, bisan sa mga tanom, mga kahoy, bisan sa mga mananap, dili pwede manganak ang mananap pag baby pa siya, pag immature pa siya, pag dili pa siya hamtong. Sumuligid sa ang mga bulang nga mugrosa siya, mahimo na siyang insakto sa edad. Ayha pa siya mag-breed, ayha pa siya manganak. The same with us, no? Kita mga tao, gagmay pa ta. Although nga natin mabasahan nga news karon nga nay mga bata nga nag-edad og 10 years old, 9 years old, nabuntis, kanang makaingon ta makurat ta makahibalo na kay dili maguna siya normal. Kaya normal gyud mohamtong sa ang tao, no? Una siya manganak na maminyo sa siya, na properly although na inanganak bisag wala na minyo, pero ang normal gyud maminyo sa siya, inikamtong niya, dayon manganak sila. Siya. The same goes in the spiritual realm. Sa spiritual nga bahin, anak pod. Sa diyang mutubo ta diha sa Ginoo, mulambo ta diha sa Ginoo, ang pinakailanan nga kita ni hamtong diha sa Ginoo, kanang mamunga ta og mga kalag, nangabig tagbag-ong kalag, nga ato pong dalhon diya sa Ginoo, para po atong tabangan, para panahon po nga mutubo na po sila, pinagay sa atong pagtabang, mamunga usab sila, og bag-ong mga kalag, diha sa gingharian sa Ginoo. So, muna nga atong ginatanaw, no? Muna nga,
ang pangutana para sa tuwa, kini, gatubo ba ka spiritually? Nagahamtong ba ka spiritually? Kung tubag, yes. Ang pinakailanan, nagahamtong ka spiritually, kay kamauna ka mag-atiman sa uban. Pero kung hangtod karon, ikaw lang gihapon ang atimanonon, ilhanana siya sa dili pahamtong nga Kristiyano. No. Kay kung bata pa ta, di matakamaon siya itong buhaton para atimanon ang uban. Pero inigkahamtong nato, kamaon na ta, muatiman sa uban. Nakuha nato mga igsoon. That's why, we need to understand that if there is any need, kung doon na may kinahanglan kaayo nga mahitabo sa atong kinabuhi, muhamtong gyud ta diha sa Ginoo. Muna nga kung ikaw pastor, ikaw leader ka sa simbalay, himo na to nga goal, ang klaro nga goal nga gitudlo sa Bible, kinahanglan mo tubo gyud ang mga tawo nga atong ginaatiman. Amen? That's why submitting ourselves into a training like this, kining ginahimo nato every Wednesday, can make us a true disciple that will eventually allow us to make disciples as well. Mao na ang mga training nga sama niini, ato gining gipahaom nga training throughout the year para sangkapan ng matag usa kanato. Aron mulambo ta sa atong espirituhanong kinabuhi, aron moabot ang adlaw makahimo ta sa pagtabang sa uban nga mahimo pud silang disipulo sa atong Ginoo. Amen? Kaya lang kung wala kay time sa training, kay busy kay ka, grabe kay mo mga alibis o mga reasons, you know what will happen kung wala kay panahon sa training, kung wala ka ga-submit og training para sa ani? Two things will happen. Una, it will not only hinder the making of you as a true disciple, but it will eventually affect so much on the making of your disciples. Mo nang duha mahitabo. No? Importante kaayo matrain ang kadausa nato. Pero kung wala kay panahon, kay busy ka, daghan kag alibay, daghan kag rason, wa kay panahon sa training, duha ka butang mahitabo, malangan ang paglambo nimo, malangan ang paghamtong nimo. Oh. Nganong daghang Kristiyano hangtod karon dili hamtong sa pagpangalagad sa Ginoo, wala may training. Walay training. Hangtod karon dili gihapon siya kamao. Muna hangtod karon ginaalagaan lang gihapon siya. Na imagine ha, 20 ka tuig ng Kristyan. Ang uban 30 ka tuig ng Kristyan. Muadto lang sa simbahan, alagaron pirmi. Oh. Ngano? Wala man gahamtong. Kay pag ang Kristiyano mo hamtong na gani, makasabot na siya nga time na niya ang mag-alagad. Ana siya. Mao nang ang training importante kaayo. No? Kini ang kinahanglan kaayo nga programa sa matag simbahan. Kung doon na may pinakaimportanteng programa sa simbahan, dili nang sayaw-sayaw, dili nang kanta-kanta. Training. Training sa unsa? Sa pagkabigaw kalag o paghimo kanilang tinunan. Mao na ang importante kaayo. Kung ang matago sa Kristiyano, mabansay pag-ayo, muhamtong ta diha sa Ginoo, unya, gamiton ta ni Lord nga matabangan ang ubang mga tao para atong mahimong disipulo ni Kristo. So, laing pangutana. Paminaw ninyo, unsa kaya'y mahitabo sa atong simbahan? Sa imong simbahan nga gipasakupan. Paminaw nimo, unsa kaya ang mahitabo kung ang kada membro sa simbahan magdala bisag usa ka kalag karong tuiga? Huna-huna daw. Tagaan ta kagamay panahon. Huna-huna. Ikaw nga naminaw karon. Pananglit, sa imong lokal nga simbahan, sa imong simbalay, kung ang kada membro sa imong simbalay o sa imong simbahan magdalag usa ka kalag karong tuiga, what do you think will happen to the church? It will grow.
Oh. Every year, your church will double. Every year. Kada tuig, mudubli. Mudubli. Mudubli ang gidaghanon. Mudubli ang mga disipulo. Mudubli ang numero sa mga committed sa Ginoo. Mudubli ang gidaghanon sa faithful sa Ginoo. Mudubli ang gidaghanon sa nagahamtong sa Ginoo. Pananglit, kung kada usa lang ka Kristiyano, mahimo siyang tinuod nga disipulo, unya magdala siya usa ka buok kalag karong tuiga, na kada tuig magdubol ang church. Kana siya pinakapobre na nga estimate. Pero kung kada 3 ka bulan ang kada membro makadalag usa ka kalag, oy, that's something. Ikaupat ka multiply kada tuig. Oh. Nya mao ni ang makalipay sa kasing-kasing sa Ginoo. Nga ang iyahang gingharian mo expand. Amen. Dili magpabiling cute, no? Gamating. Hangtod mo balik na lang ang Ginoo. Gamay lang gyapon ang church. Ga-expect si Lord nga nang lakaw ta kay nangabig kalag ug naghimo tag tinunan. Kay mao man ay gisugo niya. Una siya mikayab sa langit, kana ang katapusang ideya nga gibilin niya sa tanang disciple. Muna kung kita disciple ni Kristo, ga-expect si Lord sa ato nga gakabig tagkalag o gahimo tag tinunan. Pero kung wala na mahitabo sa atong kinabuhi, mao nang magpasakop ta og training. Mao ba ingon ako sa sugod, kung ikaw pastor, ang program sa imong church ang pagbansay, ang pag-train, ang pagsangkap sa mga membro, muligid ang bulan. Naagi na siya dako nga epekto. Dili lang sa simbahan, kundi sa kinatibuk-an nga buluhaton sa atong Ginoo. Ako nagtuo ko nga wala sa kasing-kasing sa Ginoo nga i-maintain lang niya ang church. Ako nagtuo ko nga kung doon na may usa sa gusto gyud kaayo makita sa atong Ginoo nga mo-grow ang atong mga churches. Oh. Kay lagi bisan ang John 3:16, klaro kaayo kung unsa ang heart ni Lord. Ingon niya, for God so loved the world. Pag may kag world, it is every person, every people, every nation, every tongue, every tribe, all over the world, love na ni Lord. Buti pa sabot ba? Gihigugma sa Dios ang tanang mga tao sa kalibutan. Pag makadungog ta nga gihigugma sa Ginoo ang tanang tao sa kalibutan, gusto gud niya ang tanan maluwas. Dili pila lang. Dili pila lang kabuok. Gusto niya ang tanan maluwas. Muna nga, dinhi makita nato ba nga masabta nato nga kung doon na may usang kinahanglan sa atong kasimbahanan, natay goal. Unya nga atong goal is growth. Nga mutubo yun. Para mutubo ang simbahan, kinahanglan mutubo ang membro. Para mutubo ang membro, i-train. No? Kaya kung matrain ang membro, mo-grow siya in the Lord, mahimo siya tinod nga disciple, unya mamunga siya. Hallelujah. Amen? Pagka na mahitabo, every year, ang atong kongregasyon mag-double. Every year. No? Katuging una ko kung ang kada usa ka membro magdalalag usa sa isa ka tuig, ay, pananglit, karong tuiga, 50 ta kabuok. Unya matrain nato ang 50 kabuok. Unya ang 50 makadala og another 50 kay usa-usa lang kada usa karong tuiga. Ang next year 100 na ta. Oh, 100 na ta next year. Unya training gyapon. So next year kung ang 100 mo commit nga magdalag tag usa-usa for the next year. So the following year 200 na ta kabuok. So kada tuig gadouble. Nya next year pa na sunod na pod nga tuig mo commit ang 200 nga magdala sila tag usa-usa. So the following year 400 na nakabuok. Kada tuig gadouble siya. Bisag usa lang god gadouble siya. That's why if we want to accomplish the vision effectively, first of all, there must be a clear, defined goal. What is that? As a church,
our clear defined goal is to grow. Mo na ingon ang atong gibasa ganiha, you must grow. Hallelujah. Amen. Ikaduha, para mahimo nato effectively ang pananawon, there must be a focused strategy. Dili lang strategy, kundi focused strategy. Kay naman tayo makita nga mga buluhaton ba nga, daghan kay strategy, daghan kaayo, daghan. Nya, kung imong tanawon, wala gihapoy gwapong resulta. Ngano? Dili man focus. Pag dili gani focus, wala kay asahan nga nindot nga resulta. Pag dili focus. Ana na siya. So, usa ni sa butang nga akong nadiskobrehan. Sukad ko na mastor for how many long years? I discovered one reason why majority churches failed to advance and grow for many years. It is because of the absence of strategy and order. Usa pud ni sa akong nadiskobrehan nga hinungdan nganong daghang mga churches sa kataas sa panahon wala gadaghan kay walay klarong strategy, walay klarong order sa church. Sa akong kinabuhi, taas kong istoryahon, pero muna ako naobserbahan. So, wa pa moabot ang pananaon sa akong kinabuhi before the vision came to me. I was also a struggling pastor. Gamay nga church. Siyempre, gamay pa ang mga membro. So, mahog ba nga murag ang dakdak gyud ba ang concentration sa trabaho ako kay ako pa man ang giila nga leader. Ana. So akong trabaho, akong kamas, akong kaskas, akong sayaw. Murag ana bitaw. Akong tugtog, akong kanta, murag ana bitaw. Ana siya for many years. Unya, I realize nganong inato to siya. Gagrow man to ang church pero struggling lagi. Ang growth ba struggle bitaw. Motong katawa ko kay ako gyud ang pastor nga gitawag og kanabang struggling pastor for many years. Pero salamat kay pag-abot sa vision, I begin to realize nga dapat day na ay klaro nga strategy. Ana, bisan asa man, bisan business, pag negosyante ka, wa kay klarong strategy, hapay. Mana primero, ang tawag ana, sari-sari store. Pagligid sa bulan, sira-sira store. Nasira na sad. Ana, nganong inana siya, walay strategy. Muna nga, tanaw ni mo nganong ang ubang tindahan successful, naa sila strategy. Focus sila sa ilang strategy. That goes as well sa atong church. No? So muna nga, usa sa hinungdan nganong daghang churches failure, wala sila ga-grow, no? In the Lord tungod sa kakulang sa strategy. That's why in the vision, we have what we call an equipping track. Doon na tayo gitawag equipping track. Kana, mura na siyang highway ba? Nga ginamanso na to ang mga membro. Ano? Gitawag na to na siyang journey. Gitawag na siyang journey. Nga magsugod na siya sa adlaw nga gidawat nato si Kristo Hesus sa atong kasing-kasing as Lord and Savior. Human pagdawat ana, isulod ta sa equipping track. Kunya kanang equipping track is a journey towards maturity, towards Christ-likeness. No? Pag may equipping track, it is a journey from being a Christian to become Christ-like. Kaya mo maning hinungdan nganong daghang membro sa simbahan, Christian lang sila, pero dili sila Christ-like. Nya may lahan ni mga Christian lang sila kay gahig ulo, di mo tuo, di mo tuman. Ano bitaw? Siya'y magbuot, magpatuyang lang siya ang gusto. Ano bitaw? Di pabadlong. Labi na badlongon ni mo awayon jud ka. Christian man gud siya. Kinahanglan kini nga Christian mahimo siyang Christ-like.
Ano bitaw? Kinahanglan, being a Christian is not enough. Dapat matransform siya, aron usa ka adlaw mahimo siyang Christ-like. Mao na nga, diri sa vision, once makita nato ang usa ka tawo nagdawat sa Ginoo, sugod dayon ang proseso para sa iya. Kana klaro kay sa atoa. No? Before, sa una, wala matayin ani. Ang atoa, wali man Domingo, feeling na ko sa una, okay na akong wali. Pagtanaw na ko karon, ay, dili man okay. Bitaw? Muna nga, kung ang church, ang ilang pinaka-best nga program, kana lang coming to church on Sunday, unya, musalig lang sa wali, okay lang gud na pod kaayo, kung ang wali maayo. Unya, pras nato, inani ra ang atong winalihan. Unsa mo na to paglaom nga muhamtong gyud tanan ang mga membro nga gipiyal sa Ginoo nato. Unless we have a training. Muna nga diri sa church, doon natin kitawag equipping track. No? Equipping track, kay track ni siya nga i-equip nato ang bag-ong nagdawat sa Ginoo para muhamtong siya unya mamunga siya. Amen. So this we call also a discipleship process. So, muna itong strategy. No? It is a discipleship process to prepare every disciple to do the work of the ministry. Pastor paminaw, mga leaders paminaw. Ang atong strategy, nga klaro kayo, nga gipukusan na ito pag-ayo, human makadawat ang usa ka tawo sa Ginoo, sulod siyang kasing-kasing, kinahanglan ma-process dayon siya. Isulod siya sa atuang discipleship journey, no? Nganuman para masangkapan siya aron magbuhat siya sa buluhaton sa Ginoo. Kay klaro man na Ephesians 4 verse 11. Tanaw pagayo ha. Ingon niya. Now, these are the gifts Christ gave to the church. Ingon siya, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. So makita niyo mo din mo ni siya ang gifts nga gihatag ni Lord sa church. Mamuningo, no? These are the gifts Christ gave to the church. So it is the Lord Jesus Christ who gave pastors. So pastor, evangelist, apostle, prophet, teachers are the gift from God to the church. O ingon niya sa verse 12. Tanawang verse 12. Their responsibility. So ang word kanang there meaning ang apostle, ang prophet, ang evangelist, ang pastors o ang teachers. Their responsibility, so kining gift nga gihatag ni Lord sa church. Ang ilang responsibilidad is to what? Kasi makita niyo diha, is siya to equip. Their responsibility is to equip. What is that? To train. So yun ang verse 12, ang responsibilidad sa pastor, teacher, prophet, apostle, evangelist is to equip. Training na, brad. Training na, sis. Training gid siya. Mao ni ang main program sa church. Training. Kay mao ni ang rason nganong si Lord naghatag og pastor sa church. Para ang pastor, iyang responsibilidad, i-train. Kitsa iyang i-train. Tanawang gingon, God's people. Kinsa man ang God's people? The church. The members, the disciples, the Christians. I-train sila. I-train. To what? I-train sila para sa unsa? To do His work. Tanawa pa kayo ha? Gislice na ko ni para makuha na itong mayo. So ang responsibilidad sa pastor, na dapat buhaton sa pastor, is to equip. Kinsa ang equip? God's people, mga members. Unya, nganong ang members equip? Kay sila ang maghimo sa iyang buluhaton to do His work. Nakuha na to? And build up the church, the body of Christ. So makita nato diri nga ang papel diay sa pastor as a gift to the church is to train the people, to train God's people, to do His work.
Oh, mao na nga, nganong ang pastor hangtod karon siya gyapon gatrabaho sa trabaho. Nganong ang pastor hangtod karon siya gyapon ang gatrabaho halos sa tanang trabaho sa simbahan. Kay kanang pastora wala ga-train. Oh. Wala siya ga-train sa God's people. Mao na nga, kabalo mo, usa sa tulubagon unya sa mga leaders sa daghang mga churches, kini siya nga responsibilidad. Ang wala pag-training sa church. Mao na nga, I realize, pag-abot sa vision sa akong kinabuhi, nakita na ko ba, that the only thing that I need to focus into is to train our people to do His ministry. Unya, iyon niya sa verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord. So makita nimo, pag ang mga miyembro, ang mga Kristiyano, masangkapan sila, unya kinibuhaton gyud hangtod mo abot ang adlaw nga mohamtong tang tanan. Ana siya. Mao nang ang training walay undang. Na-notice ninyo, ang atong training all year round gid siya. Walay undang tungod lagi kay this will continue until we all come to maturity. Ana siya. Hallelujah. Be shoring up to the full and complete standard of Christ. Muna diri sa vision, ang standard sa Christianity nato, duhara, Christ-likeness o multiplying disciples. Putong yun ako ganyan. Ang tinuod nga ilahanan sa tinuod nga disipulo, Christ-likeness, ikaduha, has disciples. Muna siya standard. Unya, this standard will happen kung ang mga membro na train, na sangkapan, unya kabalo sila mabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Mana, hayag ba? Klaro kayo, no? So kitang mga pastor, ang atong tahas gyud, nganong na pastor ta, kay gihatag ta sa church. Gikan tas Ginoo gihatag ta sa church. And our responsibility is to train our people. Training, Brad, pastor, training. Oh, dili sayaw-sayaw, dili kanta-kanta, training. Training ang ihatag nato sa ilaha. Para makamao sila sa buhaton. Kay kung wala tay training, pastor, kung di ta mag-training sa ilaha, kung di nato sila i-train, magpabilin silang alagaro nato at timanono nato, hangtod mo balik ang Ginoo. Oh. Kay di misla kabalo matiman silang kaugalingon. Wa man sila matrain. Mabitaw usahay sa pamilya, di ba sa pamilya? Usay bisan gagmay pa ato mga bata. Nya inigkao na atong ginatudloan o nak o kining kutsara sa tuo, kining tinidor sa wala. Ani nak ha. Bisan tan-aw na to magkausik-usik ang kanon og sudan, pero sige lang wala ta masuko kay ginatrain lagi nato. Di ba no? Oh, so bisan tan-aw to nagkahiwi-hiwi, ana nangausik, nangahulog ang kutsara, ana, siya nangahulog ang baso, sagdi lang. Kay bata pa man siya, gina-train pa man nato. Pero tanawa, pag makamauna, matingala ka, hasta dokot, mahurot. Walay mabilin nga pagkaon sa lamisa, shoot tanan, limpyo tanan. Na-train man pag-ayo. Sa kaon na rin. Di kay gwapo nga example no, na-train sa kaon. Pero, I mean, ang training, pag ginahatag nato na sa church, no? We as pastors or leaders, ginahatag nato sa simbalay ang training, ang kanang mga attenders, sa sugod ga-attend lang sila, sa sugod apil-apil lang sila, pero kung mabansay sila, moabot gud ang adlaw nga makamao sila mobuhat sa buluhaton sa Ginoo. Unya makatampo sila sa paglambo sa gingharian sa Dios. Amen? That's why pastors, our job is to train our people. Pag mag-train ka sa mga tao, mugaan ang trabaho. Amo na giningon sa uban nga pagdaghan ng kamot sa trabaho. Pagdaghan ng kamot, makapagaan sa trabaho.
Ana ba? Ang buti pasabot, pag naay grupo ga tinabangay, gaalsa sa usa ka butang, mugaan ang butang kay daghan man gatabang. Ano no? The same goes as well sa ato mga churches. So, mga leaders, mga members, paminaw pa kayo, mga Christian, paminaw pa kayo. If your pastor is so determined and so is insistent in training you, do not be angry with your pastor, but be blessed. Why? Because you have a pastor whose heart is really dedicated to do his job, his responsibility, and somehow to help you be equipped so that one day you will become useful in the kingdom of God. Muna, Brad, ako buti pasabot. Kung ikaw membro sa church, no? Kung ikaw na sa simbalay, ayaw kasuko kung mag-insist ang inyong leaders na mag-submit mo og training. Ayaw kasuko. Maglipay ka, magpasalamat ka, kaya ang imong leader seryoso nga mutabang sa imuha para masangkapan ka aron mapuslan ka sa gingharian sa Ginoo. Igsoon, dili pwede nga moingon ta nga kita alagad sa Ginoo unya wala tay gihimo sa gingharian sa Ginoo. Dili pwede. Kay paninglan ta sa Ginoo anak. Muna ako, we as pastors, ako nga nakasabot nga kini gyud akong responsibilidad. Unang dili ko mulunga aning training nato kada Miyerkules. Ug uban pang mga schedules nga ginahimo nato, whether in person or online. Ana, gahimo tagdagang training. We have so many series of trainings nga ginahimo nato. Kay lagi mo ni ang akong responsibilidad. Mo nang ayo kasuko pag magbalik-balik ko ani. Pastor, balik-balik man ay lagi, balik-balik gyud. Si Jesus gani, ang iyang wali sa iyang disciple balik-balik. Mabitaw nga madungog niyo bisan si Apostle Paul, mingon siya nga, as I have told you before, I tell you again. Mana siya? Meaning, gitudlo na niya, pero gibalik pa niya. Kay, bisan ang akong pastor, si Pastor Rapi, ingon gud siya nga, daghang mga butang diri sa Bible, nga di na ito masabtan sa usa lang kalingkuran. Balik-balikon jud. Hangtod mo, hawd ta. Ano ingon niya? Balik-balikon. Kaya sa kalibutan, bisan unsang trabaho, dili man pwede na to, kausahon na nato niya, piling hawd din ta, dili ay. Manang naipanultiyon gaygon ba nga, a good practice makes one perfect. Ha? Kadawag kanta na. Sige practice, sige ensayo, balik-balik mo na. Mo man ang practice, balik-balik. Di ba? Kanang karatista, kada adlaw balik-balik na siya. Ana. Pero pagabot sa away, hawd kay siya. Pero ang routine ba, ginabalik-balik niya. Ginabalik-balik. Para mangguna, mamaster na to. Maupod na sa eskulahan. Kanong ginabalik-balik? 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2. Ana. Memorize na muna sa bata. Hangtod sa 100. Memorize na niya. Ginabalik-balik sa teacher. Kay mastery man ang idea, ana. Ang focus na mastery. Para kung ma-master na niya, makamao siya. Ana po sa spirituality. Amen? Muna nga, apil siya kag training. Ayaw anang training karon ugma wala na sad. Training karon sunod adlaw wala na sad. Mawala og tagpila ka bulan, unya mo apil na pero training. Kung inanang paagi sa imong panlantaw sa training, wala gyud kay maabtan ana. That's why when you submit yourself into a training, be committed. Ilahi gyud ang adlaw sa training. Ayaw i-compromise ang schedule sa training. Kay kana nga training para na sa imo, para mahimo kang successful sa kinabuhi. Kay Brad, ang tinuod nga success, dili nang ni-promote kag trabaho, dili nang ni-improve imong negosyo. Ang tinuod nga success, kanang nagamit ka sa buluhaton sa Ginoo. Kay pag-abot sa adlaw, kining naa sa kalibutan, biyaan nato ang atong atubangon ang hukom sa Ginoo. Unya ang ato lang nabuhat para sa Ginoo, mao'y magpulos didto. Dili ning atong nabuhat para sa atong kaugalingon. Ang negosyo para ra na sa atong pagkaon, isuri-suri nato kung natay ginansya, ang trabaho para naman na sa atong kaugalingon. Pero ang pag-alagad sa Ginoo para na sa atong kaugmaon.
Muna ang tinuod nga success, Brad, dili sa kalibutan. Dito sa iyang gingharian. Oh. Muna nga iyon ni Jesus, what profits for a man if he gains the whole world and loses his own soul? Muna ingon sa Bible. Si Jesus mismo nag-ingon na. Magunsa man, maimong kalibutan. Grabig paningkamot nimo. Muna ginahimo nimong alibay. Muna ginahimo nimong rason. Busy ka. Wala kay training sa simbahan. Muna pag-abot sa adlaw, successful man tod ka sa kalibutan, pero wala kay gamit sa gingharian sa Ginoo. Pag-abot sa adlaw, at tubangon nimong hukom sa Ginoo. Nya paghukom sa Ginoo, di magbase sa imong success sa kalibutan. Dili, brad, sis. Ang paghukom sa Ginoo dili magbase sa imong abilidad sa kalibutan, kundi sa imong pag-alagad sa Dios na atong gisaligan. Amen. Na seryoso tagkalit. Muna nga, if you have a pastor who is so committed with his responsibility to train you, rejoice. Be blessed. Kaya ang imong pastor, gawas kang gibuhat niya yung responsibilidad, nagpagamit siya kay Lord para matabangan ka nga mahimo kang successful sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Amen? Hallelujah. Muna, pag ang imong pastor matinudanon, ga-train sa imo, i-love nimo imong pastor. I-honor nimo imong pastor. Oh. Kay kana sila gigamit sa Ginoo para maandam ka, masangkapan ka, para magamit ka sa buluhaton sa Ginoo. Muna nga, ang atong focus strategy, ang gifocus nato nga estratehiya nga ginabuhat nato, upat ka ang win, consolidate, train, and send. Ano siya? So magsugod ta sa winning. Unsa man ang winning? Ang atong pagpangabig og kalag magsugod na sa prayer of three. So mo ni siyang pinaka-start sa atong strategy, prayer of three. Tulo imong ampuan. Lord, kini Lord, luwasan ni Lord, kini mga kalaga Lord, luwasan ni Lord. So, ang prayer of three, para na niadtong atong gituuhan ba, nga pwede na to madala diha sa gingharian sa Ginoo. So, ginapray na to, usay, usa ka bulan, ginapray na to, everyday, ginapray na to, nga Lord, luwasan ning kalaga, luwasan ning kalaga. Ang tawag na to na prayer of three, diha magsugod. No? Hangtod nga, ato silang ma-evangelize, mapadawat sa Ginoo. Ano no? Human makadawat siya sa Ginoo, magsunod ang next nga level is consolidation. I-consolidate nato sila. Whereby, these people who newly received the Lord are connected to God and the church. Kini nga level is a confirmation of their conversion and changes their emotion into conviction. Bueno, sa consolidation, ato silang gina-assure nato sila, kaya nakadawat naman sila sa Ginoo, no? Human sa atong winning stage. So, musulod sila sa consolidation. Ang consolidation, any help that we do to help this new believer. Ato siyang i-connect sa atong simbalay, i-connect na to siya sa atong mga cell group ba, mga life group ba, i-connect na to siya sa church, i-connect na to siya sa atong mga leaders, i-connect na to siya sa church. No? Morning consolidation. Para masiguro na to nga kining tawhana kumpirmado gyud nga nagdesisyon siyang mo alagad sa Ginoo. Para in the process, during consolidation, ang iyang emosyon mahimo ng conviction. Kung sa sugod, ang pagdawat niya sa Ginoo, gahilak siya or unsa iyang gibati diha wa ta kabalo, pero kana nga emosyon later on mahimo na gid siyang tinuod nga conviction sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay makonsolidate man siya, matabangan, mapasabot man siya. Yan natay mga materials gina-offer ana, no? During winning and during consolidation. Nya human makonsolidate, nga klaro na nato nga desidido na gid siyang mosunod sa Ginoo, isulod din nato siya sa training. Mao na ikatulong nga level sa atong strategy, training. Which we are forming, no? This person is forming the character of Christ in him. Munang gina-train nato siya, no? Gina-train nato siya. Or another name ginatawag nato sa karaan kanamang i-disciple. Human ma-consolidate, nadasig na siya, committed na siya mga lakad sa Ginoo, i-disciple dayon. Pero karon ang gigamit ito train para mas klaro,
no? Kay daghan man paagi sa pag-disciple, pero hindi i-train gid siya. I-train gid siya. So i-train para mahulma ang iyang batasan may sama kang Kristo. So this is spending time with them just like what Jesus did with his 12 disciples, training them, healing them, and giving them the tools they need so that one day they can also reproduce it to others. Anang training ginahimo na to. Ginataga na to silang tools para one day magamit nila para makareproduce po sila. Unya, kung ready na sila sa training ang ginahimo na to, no? Kaya namatay ang training na to, kaya naman gitawag itong School of Leaders. Ang School of Leaders na to, tulo man na ka levels. School of Leaders 1, School of Leaders 2, School of Leaders 3. No? It is a training of our destiny. No? Bansayon ta para sa atong padulungan. Makabutay nga panahon. So, human nga matrain na to sila, no? I-recognize na to sila as leaders, no? Ato na silang ilhon, no? Nga leaders, no? New leaders kay na-equip na sila, then ang last nga level is send na nato sila. So, i-send na nato sila para mag-open og simbalay, no? To start the same process he received to himself, to other people as well, until he can complete his 12 disciples, and this where his ministry start. No? Deeper ministry, higher ministry. Kana mag-atiman na siya 12 ka buok ngayang tabangan para maka-atiman po og 12 pod ka buok. Ana bitaw? So mo ni siyang giklaro gyud nato nga gitawag tog equipping track, gitawag natong discipleship journey, no? Daghan tagtawag ani. Pero this is training. No? So gipaklaro nato nga kini nga strategy upat ka steps. Una, win; ikaduha, consolidate; ikatulo, train; ikaapat, send. Mo nang atong strategy. So madto ko sa katapusan, no? Unsa na to paghimo kini nga vision effectively. Kay una, naisgutan nato para mahimo na to ni effectively dapat klaro atong goal. Unya ang goal na to is to grow. Klaro na. Ikaduha, dapat natay klarong strategiya. Kay mo man ang kulang sa daghang churches, walay strategy. Mag-fellowship lang masanday. Dili man na ego, kulang man na. So, ikatulo is that every member should understand the importance of involvement. What I mean is that para mahimo na to kini nga vision effectively, kinahanglan masabtan sa mga membro nga mo-appeal gyud sila, involved, no? Also, I realize that the church is greatly hindered in its growing when every member is not involved in the ministry. Muna ako na-realize sa daghang tuig na akong pamastor nga usa sa nagababag nga nung daghang churches wala ga grow, wala ga daghan, kay ang mga membro wala ga participate sa ministry. Spectator lang. Spectator. Si Pastor Rapi ang tawag niya, consumer lang. Tigpamati lang. Tigpaminaw lang. Tigpasinaw lang sa bangko. Dayon uli. Balik na po sunod Domingo. Tigpamati lang. Tigpaminaw lang. Unya, tigpauli. Maura na ang ilang trabaho. Consumer lang ang tawag ni Pastor Rapi sila. Unya, morning nakababag. Ngano, daghang churches wala ga-grow. Kayang mga membro, wala ga-involve. Paminaw ani nga idea. No one of us is strong as all of us. Walay usa ka nato nga mas kusgan kaysa sa ato tanan. Lahi gyud kung tanan ta. Kusgan gyud siya. Muna kung usa lang, kung pastor lang gatrabaho sa ministry, luya kayo. Muna ang church luya. Gawas nga luya, uga. Kaya ang pastor raman ang naikadasig. Siya raman ang dasig. Kunya, tungkol kaway training, ang membro, uga siya. Luya. Labi na magtaligsik na, di na naman itong simbahan.
Kinahanaman siya rason. Taligsik naman. So, no one of us is as strong as all of us. What I mean is that a winning church is composed of people giving a total commitment for same purpose, to win. Ang madaugon nga simbahan, naglangkob kini sa mga tao nga naghatag sa ilang pagkamatinud-anon sa pagbuhat sa usa lang katumong. Nga mo daog gayon. So kung ang kadausa ka membro sa church, usa lang ang nasa yang una-una kasing-kasing, nga mo daog ang church. Niya gatabang siya. Amo daog yun ang church, anak. Amen? Paminaw, ani. Making an impact to the people around us for the glory of our Lord and Savior Jesus Christ will not just happen until we become a team that God can use. I will say it again. Para na-impact sa atong palibot. Para na atay epekto ba as a church? Para na atay epekto, unya, makahimaya ta sa Ginoo. Kini nga sitwasyon, dili ni siya mahitabo nga automatic. Dili, mahitabo nga automatic. Hangtod, kitang tanang membro sa atong lokal, mahimo tang team, grupo, nga gamiton sa Ginoo. Amen? Niata sa season, nga dili po ditong usa lang ka leader ang gamiton sa Ginoo. Para sa karaan bitaw nga, nanoon na to mga evangelist, mga great evangelist, evangelism sila, millions ang makabig. Ano bitaw? Makita na to dito sa unsa na ang mga nasod, India, Africa, ano bitaw? Usara ka tao. Ano ba? Nga nagdala sa anointing sa Ginoo, nagdala sa kadasig gikan sa Ginoo. Pag magwali siya, libuan, milyon pa ang magdawat sa Ginoo. Ano bitaw? Wala, dili na to kayo, epektibo karon. Ang epektibo karon, ang church mag-work as a team. As a team. Hallelujah. That's why, if there is one thing we need to have as a church member, we need to be committed to the church. We need to work as a team. So, we need to understand that as a church, we have a goal. Our goal is to grow, to become a true disciple of the Lord Jesus Christ, who is growing in Christ-likeness and has disciples, and be committed to be involved by doing the same goal and purpose. Muna siyang idea ng ginapresent na ito karon. Kanya, we need to understand that nobody in the church should sit on the bench. Everybody should be on the game. Manang idea sa team. Kung gusto nato natay impact sa atong komunidad, dapat walay maglingkod sa lingkuranan. Apil tagdula. Amen. Kung gusto nato mudaog ang atong church, kung gusto nato mulambo atong church, kung gusto nato mo grow atong church, we should play. Everybody should play the game. Importante kaya na. Amen. Si Michael Jordan, howard mo ito, gitawag mo ito siya Mr. Basketball, early 90s. Nisikat ang basketball, usa si Michael Jordan sa nakapasikat sa NBA. Gitawag siya Mr. Basketball. Pero, makadaog ba siya og dula sa basketball kung siya isa? Bisag unsa ka hawd ni Michael Jordan, kinahanglan siya team. Kinahanglan siya Scottie Pippen, kinahanglan siya Dennis Rodman, kinahanglan siya Steve Kerr, kinahanglan siya John Paxson, kinahanglan siya og Bill Cartwright. Ano bitaw? Na-memorize pa niyo, Pastor? Ay, karaan man ang mga player good. I love the team as well. Sa karaan. Nakita na ko sa ilaha, nganong winner sila, unom ka championship ring ang ilang naabot as Bulls team. Because they work as a team. They work as a team. Na-imagine na kung ginana atong church, may mutang champion. Hindi abot sa panahon. Kaya lang, in many cases, listen to this, in many cases, the congregation has become an audience
watching the pastors doing all the ministry. Mo na yung kahimtang. Ang mga church members, fans lang, tigpakpak lang sa pastor. Go pastor! Go pastor! Kaya mo yan! Ano arang mga membro? Gatanaw lang sila sa trabaho sa ilang pastor. And you know what? This is a great problem in many churches today. This is about the view of many members about ministry. Because many members view ministry as something that is done to them, to bless them. But not something they do to bless others. Akong balik ko na, para makuha ninyo. Kita nga church, kung gusto na ito makita, mahimong successful na itong church, we need to work together. Walay maglingkod, dapat tanan ta apil. Pero kaya lang, dili ni maong sitwasyon karon sa daghang churches. Kay daghang mga churches karon nga ang kongregasyon fans lang sa pastor. Gatanaw lang, audience lang sila sa ilang pastor. Tigpakpak lang sila. Pag ang pastor gihimo maayo, cheering sila. Pag ang pastor dili mao, sayop, badlongon nila. Oy, inana ang daghang membro. Mo nang naay mga churches karon, pag di na ganang pastor, pawaw nila. Oh. Mo na goal kay nga senaryo. Kay lagi daghang mga membro karon, ang ilang panlantaw sa ministry, kana bang moadto sila sa church, alagaron sila. Nya ma-bless din sila. Pastor, na-bless jud ko sa imo. Brad, na-bless jud ko sa imo. Sumuadto sila church para ma-bless. Mo na ilang panlantaw sa ministry. Dili nga mag-alagad sila sa uban para ma-bless ang uban. Mo niyang dapat, mga pastor, mga leaders, ang ministry, pag-alagad na. Gitawag ito sa ministry. Gitawag siya service. Another name for ministry. Service. Kay para na sa uban. Niya kay daghang mga membro karon tungod kay audience lang siya, wala ma-train sa pastor. Kay pastor po wa kabalo nga i-train dahil sila. Mo nang fans lang sila pero may audience lang. Unya hangtod karon ginaalagaran sila. Wala sila gaalagad. Mo nang sad nga reality. Please understand this. That everyone has a portion that needs to be done. Every one of us. Kitagaan ka gift ni Lord, kitagaan ko gift ni Lord, kitang tanan, kitagaan tagasa ni Lord. Unya ka nang gasa gihatag ni Lord para gamiton na nga makatampo ta sa paglambo sa atong simbahan. That's why we need to understand that every one of us has a work to be done. And listen to this, your involvement in the kingdom work will produce great impact in the work of the Lord. Ang imong pag-participate, ang imong pag-cooperate, ang imong pag-involve sa buluhaton sa gingharian sa Ginoo, muhatag nig dakong epekto sa buluhaton sa Ginoo. So in closing, if there is one thing that I would like to encourage to all pastors listening tonight, or Simbalay leaders listening tonight, let us emphasize the importance of every member's involvement in the work of the Lord. Emphasize nato mga leaders. Nga kinahanglan mag-appeal gid sila. I-release nato sila sa ministry. Bisa sa sugod murag magkadipo-dipo pa sa di pa kaayo organize, sagdi lang makamaura na madugay. Oh, tabangan man na sila sa Holy Spirit. Tabangan man sa Ginoo. Oh. I believe that if each member in our Simbalay, in our churches, is involved in doing ministry, then as a church, we will accomplish far more and the kingdom of God will advance greatly. That's what I believe. Pag ang matag membro sa atong lokal nga simbahan, pag ang matag membro sa atong mga kasimbalayan, magtrabaho, mutabang sa trabaho, hallelujah, hallelujah, gipanlantaw na ko daan, nga walay simbahan magpabiling gamay. Ang tanang kasimbahanan sa Ginoo mutubo, mulambo, mudaghan, muhamtong, hangtod nga makabig nato ang tibok kalibutan. Mausab ang atong nasod, mausab ang kalibutan, hallelujah. Mahatagan og oportunidad ang tanan makadawat sa Ginoo. Unya, one day, makauban nato
uban sa atong Ginoo. Akong pagampo, kaya kita ng mga pastors, mga leaders, makakutlog importantong idea how to do the vision correctly, how to do the vision effectively. No? Kinahanglan na atay goal, and that is to grow. Ikaduha, kinahanglan klaro ang strategy, win, consolidate, disciple, and then send. Ikatulo, kinahanglan makasabot ang kada membro na magtabang, mag-involve. My prayer is that the Lord of Harvest will continue to equip us and use us for His glory and honor. I declare shalom to every one of you. Shalom to your family. Shalom to your ministry. Nothing will be wasted. Nothing shall be broken. Nothing shall be lacking. And nothing shall be missing. Great wealth and special favor from the Lord, I declare upon you in Jesus' name. Amen. Amen.